Hello mga matra, samahan niyo ulit kami for today's mini vlog at ito nga inuumpisahan ng gawin itong bahay. Bale, ang ipapagawa nga namin dito sa bahay, magpapalagay kami ng extension na magiging kwarto ng dalawa kong anak. Tapos yung kusina naman isasagad na namin dito. Bale, mga tito ko nga pala ang gagawa at nako sinasabi ko sa inyo, basta mga tito ko nako mabilis talaga trumabaho ang mga yan. Kaya ito naglaga na nga muna ako ng kape dahil dito talaga sa Batangas, paborito talaga tong kapeng barako. Ito nga isang thermos na nilaga ko, 2,600 ml, maghapon lang talaga sa amin yan. Tapos eto nga nag-uumpisa na talaga sila gumawa, ipinaglalabas na nga nila ang mga nakatambak dito sa dating bodega. Tapos eto namang gagawing extension, nakapaglagay na din sila ng bakal. Tapos eto namang asawa ko tumulong ng kaunti, naghakot ng kaunting hollow block tapos pumasok na din sa trabaho. Tanghali na nga din yung pumapasok sa trabaho niya. Kapag ganito pala talagang nagpapagawa na ako, magastos talaga. Akala ng iba porke nagpapagawa ng bahay ay makwarta, kung alam nyo lang kami talaga ang nangangailangan ng pera. Syempre materyales pa lang, nako napakagastos na talaga. Kapag ganito pa namang nagpapagawa ka or may pinapagawa ka sa bahay ay saka ka palalanta ka ng mga nangungutang. Hindi naman sa pag-aano, totoo talaga yon. Kung kailan may pinapagawa ka sa bahay nyo, saka ka uutangan. Alam naman kailangan mo ng pera. Nakabudget lang talaga ang pampagawa namin dito sa bahay. Tumawad pa nga kami sa mga tito namin ng labor. Gusto lang naman namin maging komportable kami dito sa bahay, lalong-lalo na ang mga anak namin dahil napakasikip na talaga. Lalo na yung panganay ko, nagdadalaga na talaga at gusto na talaga bumukod ng higaan sa amin. Pagkatapos eto nga, naglinis na ako dito sa lababo dahil gagawa nga pala ako ng yelo. Magtitinda na muna ako ng yelo para naman may pambili kami ng pang-ulam. Nagchat pa nga ako dyan sa asawa ko, sabi ko gumawa ako ng yelo para naman may pang-ambag ako sa pagpapaayos dito sa bahay. Aba, malaking bagay na din yan. Sayang din naman dahil buhay din naman palagi ang ref at wala din namang laman. Ay gagawa na lang ako ng yelo para naman may kita kahit na papiso-piso araw-araw. Pero ang benta ko nga pala dyan ay 5 piso. Kaya sa mga kapitbahay ko dyan na naghahanap ng yelo, o may tinda ako, mataba yan. Hindi mahaba pero mataba. Huwag kayo mag-alala, kahit sa gripo ako kumukuha ng tubig, malinis naman yan dahil may tap water purifier naman akong ginagamit. Tamang-tama dahil napakainit na talaga ng panahon at ang dami-dami nang naghahanap ng yelo. Pero dito sa amin sa tanghali lang talaga mainit dahil kapag gabi sobrang ginaw talaga, parang Pasko. Tapos eto nga, nakatapos na ako sa paggagawa ng yelo at kaunti lang talaga ang nagawa ko dahil maliit lang naman tong freezer namin. Tingnan nyo naman tong ref namin, wala talagang kalaman-laman. 11 pieces nga lang tong nagawa ko dahil yan lang talaga ang kasya dito sa freezer namin na napaka-cute. At syempre, nag-iisip pa din talaga ako ng iba ko pang pagkakakitaan, kaya ito gagawa naman ako ng dishwashing liquid at magtitinda din ako ng dishwashing liquid dahil noong nakaraan gumawa din talaga ako. Tapos eto nga, naisipan ko na nga bumili ng bagong timba na may takip na para dito ko titimplahin ang gagawin kong dishwashing liquid. Ang mura nga lang ng bili ko dito pero napakaganda ng quality nito. As in, makunat talaga ang pagka-plastic niya, kaya masasabi ko talaga na matibay ang timba na to. Pwede nyo nga din to paglagyan ng pagkain nyo kagaya ng bigas, tubig. At syempre kung mahilig ka nga din mag-DIY ng dishwashing liquid, ako pwede mo tong gamitin. O siya, paano mga ma, hanggang dito na lang ulit for today's mini vlog. Salamat sa panonood.